Posible pa raw madagdagan ang bilang ng mga dayuhang estudyante sa Pilipinas kapag naipatupad na ang bagong academic calendar. Ang pasukan kasing magsisimula sa Agosto at magtatapos ng Mayo, sabay na sa pasukan ng iba pang mga bansa sa ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations. Pangamba naman ang Kabataan Party List, baka raw ang matrikula sa mga universidad maging presyong pangturista na rin. May report si Lay Alves. Ngayon pa lang, marami ng mga banyaga ang pinipiling mag-aral dito sa Pilipinas. Karaniwan nang tanawin sa University Belt sa Maynila ang mga Iranian, na karamihan ay nag-aaral ng mga kursong dentistry, pharmacy o engineering. Sa datos ng Commission on Higher Education sa bilang ng foreign students sa bansa, pumapangalawa na sila sa mga Koreano. Mas mura raw kasi ang pag-aaral dito, mataas pa ang kalidad ng edukasyon. Si Hadi Amiri, graduating na sa dentistry sa Centro Escolar University. Napunta raw siya sa Maynila sa rekomendasyon na rin ng ilang kaibigang nag-aral dito. I had some choice like Russia and other countries, but here I choose because they advised me that here because basis in English is better if you want to go to other countries. Dentistry rin ang kinukuhang kurso sa CEU ng magkaibigang Mariam at Helen. Bonus pa raw na nahasa sila sa pagkasalita ng Ingles, kaya mas malawak daw ang oportunidad para sa kanila pagka-graduate. We can study with English language. That's why we choose here. In other countries, I think it's not like this. Is it cheaper to study here? Is it Yes. Yes, one of this. Yes. Cheaper as Iran cheaper. Compared to Iran. Sa University of the Philippines, inaasahang madadagdagan pa ang foreign students. Sa karamihan ng mga UP campus, pera ang Diliman campus. Kasado na ang pagkapalit ng school calendar sa darating na school year na magsisimula sa Agosto at magtatapos ng Mayo. Maglalabas na rin daw ng desisyon ng Diliman campus sa loob ng linggong ito. Ang pagkapalit ng school calendar ay hakbang para ma-synchronize o maisabay ang pasukan sa iba pang mga bansa sa ASEAN na magbibigay daan daw sa mga student exchange program at iba pang mga partnership program sa edukasyon sa ibang mga bansa. We want student exchanges because it enriches the quality of education. Filipino students, when they go out of the country, actually strengthens their nationalism. Ang Ateneo de Manila University sisimulan naman ang bagong school calendar sa 2015. Sa gitna ng mga hakbang para sa internationalization ng edukasyon, pangamba ng Kabataan Party List, baka raw kasunod na nito ang education tourism. Ang matrikula baka raw maging tourist price na rin. The market is already for foreign students instead of our own. Malamang baka mag-open na ho to privatization measures yung mga state college universities natin. Instead of very cheap and very inexpensive school fees, dahil for profit orientation, talagang we are expecting unabated tuition increases, similar to what we are experiencing in private schools. Ayon kay Professor Prospero De Vera, tagapagsalita ng UP, wala raw puwang ang ganitong pangamba. Haka-haka lang yan. Unang-una, yung charter ng UP does not allow Republic Act 9500, which is the charter of the university, does not allow for privatization. We will also not open enrollment to foreign students at the expense of local students. Dahil state-subsidized ang UP, mas mataas talaga ang matrikula ng mga dayuhang estudyante kaysa sa mga Pilipinong mag-aaral dahil hindi sila covered ng subsidy. Samantala, bumubuo na raw ang Commission on Higher Education ng rekomendasyon tungkol sa pagbabago ng school calendar para magsilbing gabay sa iba pang mga kolehiyo at universidad sa bansa. Lay Alves, GMA News.